Pumalpok ang motorsiklong yan sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Patay ang rider. Sugatan naman ang kanyang angkas na nasa ospital pa. Ayon sa mga pulis, parehong walang suot na helmet ang mga biktimang nakainom umano. Sa laki po ng sunog sa Bacoor City, Cavite, tanaw ito hanggang Cavitex. Mahigit 800 bahay at 1,000 pamilya ang naapektuhan. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil sa bukod sa gawa sa light material sa mga bahay, malakas ang hangin. Pahirapan ang pagresponde dahil sa dami ng mga sumasalubong na nagsisilikas. Sa investigasyon, posibleng nag-away na mag-asawa ang nagsimula ng sunog. Kagabi pa lang daw kasi ay may banta na silang magsisimula ng sunog. Naaresto ang isang alias Allen na kasabwat daw ng isang alias Alaw na sinasabing pasimuno ng sunog. Nagpapagaling siya sa ospital matapos kuyugin ng taong bayan. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico ng pagkontrol umano sa national budget. Sabi ni Duterte, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya noong 2023 para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong national budget. Pero ang idinagdag, hindi raw kontrolado ng DepEd kung paano gagastusin. Hininga namin na pahayag ang tanggapan ni Romualdez pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Tinawag naman ni Ko na panluloko ang sinabi ng bise. Nagpasaring din siya kaugnay sa paggamit ng confidential funds noong 2022. Samantala, muling sumalang ang budget ng Office of the Vice President sa pagdinig sa Kamara. Wala sa budget hearing si Duterte, kaya muli itong pinagpaliban. Sa kabila ng mosyon ng isang kongresista na tapusin na ito. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Wala na dapat tanungan. Ba't ang nangyari, barrage of questions, that's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition? Kanina, sinabi rin po ni Jose Marcoleta, is a cherished tradition to approve the budget immediately. But there's a cherished tradition that when we deliberate a budget of any agency, that the head of agency should be present. Masyado tayo naging mabait, Madam Chair. And I would think that it is time for us to realize that we should not allow any head of agency to further insult the authority of Congress. Isang Chinese national na boss ng mga pogo raw ang tumulong kay dismissed Mayor Alice Guo para makapuslit palabas ng Pilipinas. Ayon yan sa isang senador, batay na rin sa isinulat na pangalan ni Guo sa pagdinig kahapon. May report si Ian Cruz. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Ganito inilarawan ni Senator Jingo Estrada, ang lalaking Chinese national na tumulong umano kay Alice Guo na makapuslit palabas ng Pilipinas. Isinulat ni Guo sa pagdinig kahapon ang pangalan nito pero ayaw niyang magbigay ng detalye dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Hindi isinapubliko ng mga senador ang pangalan pero sabi ni Senator Risa Ontiveros, nabanggit na ito sa mga naunang pagdinig. Base sa impormasyon ni Estrada, nasa Taiwan ngayon ang naturang individual na passport holder ng iba't ibang bansa. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Kits, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. It's a Chinese name. Hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. Tingin ni Estrada, kaya siguro itinaka si Alice Guo papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Habang nasa Indonesia, ipinakita ng NBI ang litrato ng isang kamukha ni Guo na ayon sa NBI ay ginamit ng dating alkalde para lituhin ang mga otoridad sa paghahanap sa kanya. Ano po, si
Saan po yan? Tao po yun. Lahat ng tao po halos long hair. Ang mukha niyo, ma'am. Ang mukha niyo po yun. Slimmer version. Minomonitor namin yung babae na yan dahil siya ang laging kasama ni Alice. Kahawig nga, kahawig. Maaaring siya yung nakasakay sa kotse, yung sinasabi ni Atty. Galicia na nandun sa kotse si Alice. Ang tinutukoy ng NBI na Atty. Galicia ay ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Go sa isang human trafficking complaint noong August 14. Yan ay kahit wala na sa Pilipinas noong mga panahong iyon si Go. Hinahanap na ng NBI ang umano'y body double ni Go. Hindi rin daw naniniwala ang NBI na walang Pilipino na tumulong kay Go para makatakas ng bansa. Nung pumutok na ito na connected siya sa Pogo, marami nang umaasist sa kanya, tinutulungan siya, nag-a-advise sa kanya, whatever. Hanggang sa yung tumakas siya, marami, private and public official, tinutulungan siya. Sa September 17, itutuloy ng Senado ang pagdinig. Sa sulat ni Presiding Judge Sara Vedanya de Los Santos kay Senator Risa Ontiveros, nakasaad na maaaring dumalo si Go sa tuwing kinakailangan sa pagdinig. Kailangan lang anya ng prior request mula sa Senado para maiwasan ang conflict sa schedule ng hearing ng Korte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. To blur or not to blur? Ipinaliwanag ng PNP kung bakit binlur nila noong una ang mugshots ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado. Matapos mabatikos, inilabas ng DILG ang malinaw na mugshots ni Kibuloy. May report si June Veneracion. Napuna ang blurred mugshots ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa-akusado na inilabas ng PNP kahapon. Sa inilabas na official mugshots ngayon ni DILG Secretary Benhur Abalos, kita na ang kanilang muka. Yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Yun po ang personal na request po ni Pastor Kibuloy at yung kanilang abogado po. Ang paliwanag naman kaya nakatakip ang mukha ni Kibuloy nang ipresenta sa publiko kahapon. Request ng lawyers at saka ng individual, you really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yun. Sabi ng abogado ni Kibuloy, may dalabag umanong kasunduan sa pagsuko ng pastor. Di malinaw kung ano ito, pero binanggit sa kanyang post ang salitang mugshot. Ipinalilipat ng Quezon City RTC Branch 106 sa BJMP Jail Facility sina Kibuloy at iba pang kapwa-akusado sa kasong child and sexual abuse. Pero mananatili raw sila sa PNP Custodial Facility dahil sa commitment order sa Pasig RTC Branch 159 kung saan mahinaharap silang kasong qualified human trafficking na hindi pwedeng piyansahan. We don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Magkakahiwalay ng selda sina Kibuloy at mga kapwa-akusado at bawal silang gumamit ng gadget. Sabay naman sa Biyernes ang arraignment ni Kibuloy via video conference sa Quezon City RTC at physical appearance sa arraignment sa Pasig RTC. Pinaghahandaan man ng Davao Regional Police ang mga reklamong posibleng ihain laban sa kanila ng Kingdom of Jesus Christ kaugnay ng naging operasyon sa kanilang compound. Pinag-aaralan din daw ng Davao Regional Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa KOJC. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng KOJC. Sa isang resolusyon, nanawagan naman ang Davao City Council sa Interior Department na imbestigahan ng umano'y paglabag ng pulisya sa constitutional rights ng mga miyembro ng KOJC. Wala pang pahayag ang DILG tungkol dito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi napigilang ilabas ni Lara L. Antonio ang saloobin sa Facebook post. Ito ay matapos umanong hindi payagang makapasok ang alagang Aspin sa isang restaurant sa Tagaytay. Dati naman raw silang nakakain sa restaurant at naisama na nila dito ang alagang si Yoda. Pero nitong linggo, yung una kong nakita, dogs must have a diaper at all times. At that point, wala kaming dala na diaper. Kaya pumasok ang partner ni Lara sa restaurant para bumili ng diaper. Pero muli raw silang kinausap ng staff. Sinabi niya sa akin na, Ma'am, yung hanggang medium size lang po.
From my knowledge, Aspens are medium-sized dogs. At that point, she actually asked me, ano pong breed niya? Muli raw siyang lumapit sa manager. In-explain niya sa akin na the only dogs that are allowed inside, parang 10 to 15 has been a rule from before pa, Shih Tzus and Labradors. Ramdam daw ni Lara ang discrimination sa alagang Aspin. Aspens are not Aspin lang. You know, they're not something that you push to the side. Treat animals kindly, regardless of their breed. Ilang beses naming kinuhanan ng pahayag ang restaurant. Una nilang sinabi na mag-uusap muna raw sila, ngunit hindi na sila muling sumagot sa aming tawag. Sa kanilang post kahapon, humingi sila ng paumanhin sa insidente kaugnay ng kanilang pet policy. Nagpapasalamat naman si Lara sa suporta ng netizens. Pati nga sa Instagram ni Panda Escudero, ang alagang Aspin ni Heart Evangelista, niyaya si Yoda para sa isang high tea. Hi Panda, we're ready for high tea! Sabi naman ng animal welfare groups, dapat malinaw ang patakaran ng mga establishmento. Kapag sinabi raw na pet-friendly, pwede ang anumang breed ng aso o pusa. Nakakalungkot na kahit na tinatry na namin i-educate ang mga tao, yung mga sariling atin, yung mga native dogs and native cats natin, sila pa yung nakaka-experience ng ganitong mga bias na mga decisions. Kung tatanggap naman po tayo ng aso, no? Siguro ang qualifications lang siguro pwede yung size. Sana naman wag naman yung breed. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.